Mga kakwentuhan, kumusta kayo dyan? Kung naghahanap kayo ng kwentong magpapakilabot, magpapaisip at magbubukas ng inyong kaisipan, well, nasa tamang channel kayo. Ngayong araw, hindi lang basta-basta interview ang gagawin natin dahil makakasama natin ang dalawang tunay na tao na may kakayahang hindi pangkaraniwan. Hindi sila karakter sa pelikula o sa TV, kundi mga ordinaryong tao na may ekstraordinaryong abilidad. Handa na ba kayong makilala sila? Siya si June na may psychic abilities. Ibig sabihin may kakayahan siyang makaramdam o makakuha ng impormasyon na lampas sa normal na pandama. At ito naman si Krista, isang clairvoyant na may kakayahang makakita ng nakaraan at hinaharap na hindi magagawa ng ordinaryong mata. Magkapatid sila at magkasama nating sisilipin ang kanilang mundo. Paano kaya ang buhay kung may ganitong kakayahan? May advantage ba? O may mga challenges din? Alamin natin sa exciting na video na ito para sa inyong lahat. Bago tayo tuluyang sumabak sa mainit na upuan ng interview, balikan muna natin ng kaunti ang kasaysayan. Alam niyo ba na ang konsepto ng mga taong may kakaibang kakayahan ay hindi na bago sa ating bansa? Matagal na itong bahagi ng ating kultura at paniniwala. Kung susuriin natin ang ating folklore at mga lumang kwento, makikita natin ang mga taong gaya ng albularyo, manghihilot at lalo na ang mga babaylan. Hindi lang sila basta-basta nang gagamot ng sakit, kundi sila rin ang itinuturing na tulay sa mundo ng di nakikita. Sila ang nakikipag-ugnayan sa mga espiritu, nakakapagsabi ng kapalaran, at nakakaramdam ng mga enerhiya na hindi natin nakikita. Noon pa man, malalim na ang pagtingin natin sa mga taong may ganitong koneksyon sa ibang dimensyon. Ibig sabihin, ang ideya ng psychic at clairvoyance ay may ugat na sa ating sariling kasaysayan. Hindi na ito isang konsepto na galing lang sa ibang bansa. Ito ay bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Kahit na sa modernong panahon ay marami pa ring katanungan at misteryo sa likod nito. Kaya naman, mas exciting na marinig ang personal na karanasan ni June at Krista dahil sila ang mga living proof na patuloy na presensya ng ganitong mga kakayahan sa ating lipunan ngayon. Tara na at dumako sa pinaka-inaabangan nating bahagi. Ang mga tanong na siguradong magpapagulo sa inyong mga utak para masilip natin ang tunay na mundo ni June at Krista bilang mga psychic at clairvoyant. Ako muna. So, my name is June. Meron akong third eye but actually I did not really want to have a third eye. So, I think that's the reason why hindi talaga siya fully open but still there are times na nakakakita ako, meron akong mga premonitions, ganyan. Sige, So, okay. hi, Krista, and I have a third eye po. But, hindi naman siya, like, super strong, katulad ng iba, pero nakakakita po talaga ako. And,
may ability po ako na tinatawag na clairvoyance, I think, na medyo may nakikita po ako naka-flashback ganon sa future, ganun po. Una, I think there are times na magkakapareho gaya nung fire incident na nakita ko in which nasunugan kami last 2014 sa Cebu, but I wasn't here at that time kasi I traveled with my aunt sa Cagayan. But before kami nag-travel, I had a very weird and parang mabigat na feeling. Tapos I kept on looking our house na parang hindi ko na siya makikita. Tapos when we were leaving our house na parang nilingon ko pa siya, tapos ayun nakita ko yung parang may fire ganyan. Parang so at that time iba na talaga yung pakiramdam ko. Parang I did not want to travel na, pero I just shook it off kasi iniisip ko na meron ding mga ibang possibilities. Tinatanong ko yung self ko kung baka kami yung baka sakali sa barko, baka may may tragedy, knock on wood, but the very thing na naiisip ko talaga, masusunog talaga yung bahay namin. In which I think yun din ang na-predict ng kapatid ko na si Krista at that time. Krista, yun din ba yung nakita mo rin? So, kumbaga, itong specific na nangyaring to, pareho yung nakita nyo. Can you say na, kunyari, 100% na pareho or meron pa rin pagkakaiba sa mga detalye? Same po talaga nung kay kuya ko po. Pero yung sa akin po kay morning po siya nung papunta akong school. Tapos yan po, may nakita akong ganon, may umuusok. Tapos parang ang bigat po ng feeling ko, parang ayoko pong pumunta ng school, gusto ko na lang mag-absent, ganon. Tapos ayun, pinipilit pa ako ng mama ko na punta ka ng school kasi baka may gagawin kayong activities, tapos marami kang mamimiss, ganun. So yun po, nung nasa school na po ako, parang like, hindi po talaga ako mapakali. Ewan ko po na ganun, parang gusto ko nang umuwi, ano kaya nangyayari dun sa bahay, ganun po. Then after ilang hours po, like mga 7 hours, ganun, 6 hours na nandun ako sa school, mga 3 or 4 p.m., ganun. Pumunta po yung friend ng mama ko, si Ate Julie. Tapos sabi niya po na, uwi ka na, sabi ng mama mo. Ganun, excuse mo na kita sa teacher mo. Kasi may nangyayaring emergency, ganun po. Tapos parang naano ko na po na, feel ko nakakatotoo yung mga po kanina. Tapos nung nasa place na po kami, yun po talaga, nakita ko po talaga na yung nai-imagine ko before po ako pumunta ng school, before po ako umalis ng bahay. Before po ako umalis ng bahay, ganun. Yun po talaga. May umuusok, ganun, tapos natutumba yung kahoy. Ganun po. Actually, like what I mentioned earlier, ayaw ko talaga. Kasi every time I have a premonition or pag may nakikita akong entity, parang nababaliw ako ganyan. So parang hindi ako mapakali. And then so that's what I really want to avoid. Tapos ayaw ko sabihin sa ibang tao kasi ayaw ko naman na tinatawanan nila ako na stereotypical reaction ng mga tao
parang baliw ka, parang praning ka, ganyan. So, I really did not want it. So, wala akong ginagawa, wala akong rules na sinusunod. Ang akin lang, pinipray ko na lang talaga na, Lord, if this is really what you want me to do, please guide me. And hopefully, hindi siya maging reason sa kasamaan ng iba. So, I really, if you really are giving this to me kasi I was trying to um, close my third eye. Dati pumunta kami sa province tapos merong uh, merong parang albularya ganyan. So sinabihan niya ako na sige, i-close natin yung third eye mo, but it's not 100% guarantee ha. Kasi kung nasa sayo yan, nasa sayo talaga yan. So ayun, somehow parang na-lessen naman pero nandyan pa rin. When it comes to third eye po, wala po talaga akong rules na sinusunod. Same po ng kuya ko kasi pag may nakikita pa ako ganun, parang like normal na lang ganun. Hindi na po ako like Sanay ka na kumbaga. hindi na ako hindi na po ako nililesen ko po yung pag-talk sa ibang tao na may nakikita ako ganun kasi sabi nga po ng like maaano po ng ibang tao na parang baliw ata to, may sira to, ganun. So ayun po, hindi po nagtetel sa iba pag may nakikita ako, silent lang, ganun. Pero napapray din po ako na sana hindi sila nagagambala, ganun. Then when it comes naman po sa clairvoyance ko po, dati po nagtetel po ako sa iba, sinishare ko po na ganito, nakikita ko yung mo, may mangyayari sa iyo, ganito, may nape-predict ako sa iyo. Then after a lot of times po na may sinasabihan akong ganito, may mangyayari sa iyo. Tas pag nagkatotoo po, para kasing may bumabalik sa akin na like malas, ganun. Negative yung bumabalik sa'yo kumbaga. May dumadating sa akin na hindi ko inaasahan, ganun. Like for example, yung namatay po yung teacher ko, ganun. Then namatay po yung lola ko, namatay po yung tita, yung sister ng lola ko. Ayun. So, hindi na po ako nag-share ng mga ganun-ganun. Pag may nakikita, may nako-forecast po ako or nape-predict sa future, inaano ko na lang po, kinikip ko na lang sa self. Sa sarili mo na lang. Ako, isa sa pinakamahirap na experience ko because of this was the passing of my grandmother. Kasi few days before that, parang naiisip ko siya lagi, naiisip ko yung lola ko, ganyan. Tapos ako kasi sometimes meron akong naririnig na boses na parang malaki siyang boses na sinasabi niya na may mamamatay, ganyan. O parang siya yung nagsasabi sa akin. Hindi siya sa utak ko lang, talaga parang naririnig ko talaga siya na sasabi niya na may mamamatay, ganyan, sa family niyo or close friend mo, ganyan. Tapos one day, nasa mall kami ng girlfriend ko. So we were having a date, tapos we were casually eating. All of a sudden, parang mental block ako. Parang nag-block talaga yung paningin ko. Tapos I saw my lola, nasa kabaong na siya. At tapos parang nag-fade siya. Tapos yung bumalik is yung lapida niya na merong nakatatak na yung pangalan niya, which is Merlin, yung date of birth, tapos meron din yung date of death. Pero yung date parang medyo blurry pa siya, but I was making out a number and
what was clear to me was that it's October. So it's the same month. So I was really sad. I was really shaking it off. I was praying na sana hindi talaga yun magkatotoo. Because casually we were talking, and then all of a sudden parang lights off, ganyan sa paningin ko. Tapos sabi ko lang ng girlfriend ko, anong nangyari sa'yo? Bakit bigla kang natulala? Tapos pinagpapawisan ka, fully air conditioned naman dito, ganyan. Yun nga, nakita ko yung lola ko na nakadamit ng puti, tapos ayun, nasa loob ng kabaong, nakapikit na yung mata, ganyan. Tapos parang nag-fade siya, ganyan. Tapos may may lumulutang na ganyan, parang yung lapida. So yun na nga yung sinasabi ko. Few seconds after kinuwento ko sa girlfriend ko, nag-ring yung phone ko. It was my younger brother. So sabi niya, kuya, nasa hospital kami ngayon. Sabi ko, bakit? Ano, what's happening? Sabi niya, si Lola nandito sa emergency room. Kasi siya, parang nag-collapse siya, ganyan. Kasi my lola was diabetic, and she had complications then. So one point, pinadala siya sa ICU kasi nga parang nahihirapan siyang huminga, ganyan. Tapos sabi ko, ito na ba yung sinasabi? Ito na ba yung nakikita ko, ganyan? Sana wag naman, ganyan. So iyak ako ng iyak everyday. Kasi ako din yung nagbabantay doon eh. Most of the time. I was happy ulit kasi sabi ng doctor, parang nag-normalize na yung yung BP niya, ganyan. So we can put her back to the private room. So ayun. Sabi ko, "Hay, salamat naman Lord at pinakinggan mo ako," ganyan. So the next day, so what happened was I was I really insisted to stay kasi dumating yung brother ko at saka yung lolo ko. Sabi nila, magpahinga na muna kayo. Sabi ko, hindi, gusto ko magstay. Sabi nila, hindi namin pababayaan si lola mo, ganyan. Kami naman kasi para makapagpahinga kayo. Tapos yung lola ko, sabi ng lola ko, parang nag-insist din siya na, umuwi na kayo, I'll be fine, ganyan. So 5 a.m. The next morning, nagulat kami. Kumakatok yung mama ko, umiiyak na siya, sabi niya, wala na yung lola mo, ganyan. So ako honestly, parang hindi ako nakaiyak, hindi ko alam kung ano, kasi parang nahulaan ko na, sabi ko na-anticipate ko na mangyayari, pero it was very painful, ganyan. So sa akin naman po is yun din po yung sa lola ko, but it was different from my brother po kasi si kuya yun po yung sa mall siya, ganon. Sa akin is panaginip lang talaga, wala lang, ito sa normal night lang po, tapos natulog ako, naginip po ako ng ganon na yung may kabaong po, kabaong po, tapos then sa kabaong po, hindi, like, ako kasi yung tao na natatakot tumingin ng kabaong, ganun. Pero parang may humihila po sa akin na, tingnan mo, like, parang may nagpapa-curious po talaga, ganun. Na, tingnan mo, masyashock ka kung sino yung nandyan sa kabaong, ganun po, parang nagka-curious talaga ako, sino kaya yung nandyan sa, tas, nung tiningnan ko po, wala pa pong walang laman. Opo, wala pong tao sa loob ng kabaong. Parang may sa likod ko po, parang may tumatayo sa likod ko. Di ko po alam po sino kasi nakafocus po ako doon sa kabaong ko. Tapos paglingon ko po, yung lola ko. Yung lola ko patay, tapos sabi ko kanang like, love, ba't ka nandito? Tapos
ganun po, madilim din po lahat. Mm. Wala po, yung kabaong lang po talaga, tapos yung lola ko nasa likod ko. Mm. Nag-talk po kami, super short lang na conversation namin. Mm. Sabi niya, mag-iingat ka ha, palagi, ganun. Mm. Tapos, pagpatuloy mo yung school mo, ganun, pag-aaral mo, butihin mo. Parang, ano ba to? Like, parang ang bigat po talaga sa feeling. Tapos yung pagtingin ko po, paglingon ko po sa kabaong, nandun na po yung picture niya, yung Oo. portrait po. Oo. Pero nung una, hindi ko po yun nakita. Walang tao sa kabaong, wala po yung picture. Like, kabaong lang po talaga. Tapos paglingon ko pong ganun, nandun na yung picture niya. Then, paglingon ko ulit sa kanya, wala na yung lola ko. So, ayun po, dun po talaga ako na, ano ba talaga nangyayari? 2 days after ko po na panaginip, Nangyari na siya. Hmm? Okay. Big- Sige. tumawag yung kuya ko, tapos ganun, punta kayo dito sa hospital kasi wala na yung lola natin, ganun. Tapos pagpunta po namin, grabe po yung iyak ko kasi yun po, nagkatotoo kasi yung napanaginipan ko, yung premonition ko. Ako, common misconception ng mga tao when it comes to clairvoyance or psychic abilities is yung akala nila always kang nakakita. So, I don't know kasi in cases of others, pero meron din akong friend and he has very strong psychic power, psychic ability. So, parang bukas na bukas yung third eye niya. Sabi niya na most of the time nakakikita talaga siya, tapos there are times na it's very creepy kasi natutulog siya in the middle of the night, tapos pagbukas ng mata niya nasa harap niya ganyan, tapos umiiyak, duguan yung mga mukha ganyan. Sabi ko, so far hindi pa naman ako naka-experience ng ganun, pero ayoko. Before I see something, meron muna akong nararamdaman, parang tumatayo yung balahibo ko ganyan, or nangiinit yung bato ko, mostly pag pag may close na entity sa iyo, parang gusto ka nilang gamitin or gusto ka nilang saniban ganyan, parang nangiinit kasi yung Nararamdaman mo bato. siya, oo. Tapos sabi nila na hulaan mo nga kung ano yung lalabas sa loto ganyan. Oo. So we cannot do that also then. Oo, kasi even if we want to, kasi kung gugustuhin namin, sana, at kung may ability kami na ganyan, sana kami na lang yung tataya. So for me po, ang misconception po ng mga tao sa pagiging clairvoyant ko is yung like para sa kanila po is ganun, like maganda po yung may ganitong ability kasi nakikita ko daw yung ganito, ganyan. Pero hindi po talaga kasi minsan po yun yung may paparating na trahedya, ganun, or like may mamamatay. Lalo na po if sobrang close po ng taong mamatay bigla, ganun, tas parang nakikita or nape-predict ko po na yun, mamamatay ka, tas sobrang sakit naman po. So, for me, yun po, ayoko po talaga na, yun po yung misconception ng mga tao na ganun. Tas minsan po yung sa mga, like for example sa exams, ganun, or sabi ng kuya ko yung sa lotto. So, sabi po nila, maganda yung may clairvoyant ka kasi yun, makikita mo yung answer ng mga andun sa test papers, ganun, yung mapapredict ko daw po kung ano po yung mga answers. Hindi na ganun. Like, yun po yung ko na misconception ng mga tao sa pagiging clairvoyant ko is always daw po tama yung maganda po yung napapredict. Tsaka, if I may add din po, ate, isang very common na misconception ng mga tao pag meron kang ganito, parang tingin nila sa iyo demonyo, ganyan, or devil worshipper, ganyan. So I'm not saying that our power comes from the devil or what. Totally wala kaming alam, and we do not know why we have this, and
if only there is a way for us to remove this kasi ayaw namin yung mapagkamalan na baliw, ganyan, then we will do everything. Yeah, pero pag nasa sayo, parang nasa sayo kasi talaga eh. So, sa mga tao po na lalong-lalo na sa mga kakwentuhan sa dilim, so I understand na parang mahirap maniwala ganyan kasi we people usually only believe what we can see. So parang naano na natin na to see is to believe ganyan. But we also have to accept the fact that in this world meron talagang mga entity na hindi natin nakikita ganyan. Yung mga tao na kagaya namin na may mga abilities, hindi po lahat sumasamba sa demonyo, hindi po kami may mga black magic. So some of us are just born with with these abilities. So kung hindi po kayo naniniwala, it's okay. We respect your opinion po, pero sana po have some respect naman na huwag niyo sabihan yung mga tao na baliw, ganyan. So, for me po, it's not required naman po na maniwala kayo na may ganitong ability yung tao, ganyan. Pero, like what my kuya said po, hindi na lang po sana, like, nangingialam, like, sasabihan ka ng baliw, ganun. Husgahan, kumbaga. Po, hindi na lang po sana nanghuhusga, ganun. Pero, yun po, we respect naman po if ever na hindi po kayo naniniwala sa amin na may ganito kaming ability, nakakakita or nakaka-predict ng future or kahit ano, like ng past, nakikita rin kaming mga entities, ganun. So, it's your choice po. Wala naman pong namimilit. So, yun lang po. Grabe mga kakwentuhan, nakakabilib at nakaka-inspire ang mga kwento at sagot ni na June at Krista. Talagang ipinapaalala sa atin na may mga bagay pa sa mundong ito na lagpas sa ating pangkaraniwang pangunawa. Ang mga kwento nila ay patunay na ang misteryo ay patuloy na nabubuhay sa gitna ng modernong mundo. Ngayon kami naman ang gustong makinig sa inyo. Anong tanong dito ang pinaka nakapagpaisip sa inyo? Mayroon pa kayong sariling karanasan na kakaiba o di maipaliwanag? I-share nyo na sa comment section sa baba. Gustong gusto kong basahin ang inyong mga saloobin at karanasan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button at i-share ito sa iyong mga kapwa mystery seekers. Mag-subscribe na rin sa ating channel para sa marami pang content na tulad nito at pindutin ang bell icon upang hindi maiwan sa ating mga weekly videos.